Yo, what up? This is Gat G ng Tahanan Record. Siyempre, nandito na naman tayo para sa isang review and reaction ng isa sa mga kantang inilabas ng Dollar Records. Ayan, Dollar Records by ang title pala nito is Spicy Chicks. Spicy Chicks. Ayan, Spicy Chicks. So, subscribe tayo sa Dollar Records and then, ayan, like din tayo. Pero bago ang lahat, magpasalamat na muna tayo sa TBS 13 Worldwide. Shoutout sa lahat ng TBS, shoutout sa lahat ng Homeboy. Ayan, Royal Dukes Hood, Salvaria Hood, Santa Cruz Truce, and then Brown Pride Crib na pinangungunahan ni OG Payat. Ayan, shoutout sa lahat ng homies ko dyan. Shoutout sa inyo mga tol. Dreamtown Clothing, Game Day Clothing, Capitolio, Guerra Gospel Clothing, Guerra Hood, Got Music Productions, Marinduque Mapstas, Street King Clothing, Tahanan Records, Urbanista Clothing, Bogchi Pare, Yalip Tattoo, Willie Arts, Pareng Boy Restaurant, 2x12 Food Hub, Z2M Barber Shop. Shoutout sa inyo mga tol. At syempre, bago tayo mag-umpisa, shoutout muna tayo dito sa lahat ng nag-comment dito. Lahat no? 32 comments ang nakuha ko dito sa PSP 6 Threat vs. Shay Semifinals Full Battle Review and Reaction by Gatji. So ayun, basa muna tayo. Takot si Pibos, tanga kung flip top yan. By user something. Nice review sir, ganyan din pananaw ko sa laban. Salamat tol Arthur Barroga. Demonyo sa Tagalog, yawa sa Visayas / Mindanao. Yung yawa. Salamat Kilua Zoldik, shoutout sa iyo sa laging pagsuporta sa akin. Hindi ko kilala kung sino ka, pero lagi ka nandito sa channel ko. Shoutout sa iyo tol. Maraming salamat. Di ko na tinapos bias review by Jaylon Box. Bias review? Actually, pasensya na kung bias review yung na ano nyo sa akin kasi hindi ko masasabing bias yung pagre-review ko kasi tinitingnan naman natin yung ano nila, both sides nila. Ganun, gusto ko gumigit na lang ako Kaya hindi ko alam kung paano mo nahuhugot yung bias. Don Gago ata nagre-review. Hindi po ako Don Galo. Fan ako ng both sides. Fan ako ng Don Galo, fan ako ni Shay, fan din ako ni Six Threat. Fan ako ng lahat, halos lahat. Shoutout sa'yo, Jen Lux. Don Gago, yun. Okay, sana Lods. Kaya lang, explain naman yung pagtira nila kay Looney. Diba sabi mo, pag tinira ang Donggalo, di sila tumitira. Yun lang Lods, salamat. Oy, napakagandang tanong at napakagandang approach by Mark Anthony Jensaya 3967. Yun, napakagandang approach. Sana ganito yung mga approach nyo tol pag mga nagko-comment kayo. Para wala tayong hate, diba? Yun yung mga maganda sagutin. Kasi, dito mo, wala tayong kain kayo, ubas. I mean, napakaganda sagutin kasi yun nga, napakaganda ng approach sa'yo. Paki-explain naman yung pagtira nila kay Looney. Yung pagtira nila kay Looney, pare, parang ganito kasi nakikita ko dyan Hindi ko hindi ko sinasabing laging tama ako mga tol lalo na sa'yo tol Mark Anthony Jensaya. Sa buong review ko, nagre-review lang ako. Ito lang yung mga sariling opinion ko lang to, sariling review ko lang to. Kung bias ako sa tingin nyo, wala tayong magagawa. Ganun talaga. Ayun. Sa sariling mga pananaw ko lang din to. So ayun, para sa akin yung pagtira nila kay Looney is, ang pinagmulan niyan is yung paglabas ni Looney ng statement na walang old school sa Pinas. Walang old school na rapper sa Pinas. Parang gano'n, walang old school, walang old school, lahat tayo new school. Parang gano'n yung pagkakasabi ni Looney ko, hindi ako nagkakamali, hindi ba? So, nung lumabas yon, parang ang pagkakaalam ko, nung lumabas yung statement ni Looney na yon, actually, parang hindi yata sila tumira agad direkta. Parang nag-status lang din sila. Parang nag-status lang din yung Donggalo Records, yung mga ibang taga Donggalo na about dun sa walang old school, lahat new school. Kasi nga naman, kung tayo ay fan talaga tayo ng hip-hopan, 'di ba? Alam naman natin kung sino ang mga old school na rapper dito sa Pilipinas, 'di ba? Alam naman na ikaw mismo, alam mo, kilala mo sa sarili mo kung sino ang old school na rapper. So, parang naging part sa kanila yun, parang naging sa Donggalo yun na paano mo nasabing walang old school anong tawag mo sa amin? Anong tawag mo dito sa side namin? Parang ganon. So, nung nangyari yung status na yun, nung nangyari yung status na yon at saka yung status din ng Donggalo, parang ganon, panay parinigan na bumabawi yung Donggalo ng parinigan dahil nga sa statement na yon.
So parang anong nangyari, si Looney, syempre, hindi niya papansinin yun kahit anong bato ng mga taga-Dunggalo. Kasi, hindi naman si Kuya Drew yung nag-statement, di ba? Hindi naman si Kuya Drew yung nag-status. Kaya wala siyang pakialam si Looney dun. Siguro kung si Kuya Drew yung nag-status ng ganon, siguro may isasagot si Looney. Parang ganon. Para sa akin. Yung mga under Dunggalo records lang, o yung mga artist ng Dunggalo, sila yung kung may question sa statement ni Looney. So ngayon, habang question nila yun, nangyari, may mga fan ng Dunggalo na naglabas ng tira about doon kasi nakikita nila na nagagalit na yung mga taga-Dunggalo. I mean, hindi man totally nagagalit siguro yung parang nakikipagsagutan na ng bumabato na ng status kay Looney. So parang nagalit na yung mga fan ng Dunggalo. Kagaya nito meron tayong mga sundalo ng Dunggalo, di ba? Kung napapansin nyo sa mga music sa YouTube, meron pangalan sundalo ng Dunggalo, pero hindi ko pa sila naririnig yung mga sound trip nila or yung mga music nila. May mga ganun tayo. So sila, tumitira na kagad sila kay Looney. Tinitira na kagad nila si Looney. Pero wala pa akong parang nasagi sa akin na tumira kay Looney na direktang tira kasi direktang tira galing sa Dunggalo mismo artist. So yung mga fan na nasa paligid pa lang, sila pa lang yung tumitira. Which is syempre hindi naman natin alam kung inutusan sila or binuyo sila na sige tirahin nyo si Looney, hindi naman natin alam yung part na yon. Or kagustuhan lang din talaga nila dahil sa sobrang fan sila ng Dunggalo, di ba? May ganon. Kaya yun, doon na nagsimula yung tira hanggang sa hindi ko alam kung ano ang naunang inilabas, kung may tumira sa kung may naunang tumira yung Dunggalo. Hindi ko alam kung anong kanta yung unang inilabas para itira nila kay Looney. Parang ganon, hindi ko na alam. Hindi ko na alam. Enlighten nyo na lang ako pagka alam nyo kung ano yung unang lumabas na kanta na tumira kay Looney bago lumabas yung kanta nila kay Omar. Nakasama si Omar Baliw. Kung naaalala nyo yung sadyang maingay ang aso pag hindi pinapakain ng amo. Yung ganon. Kasi bago yon, kung may tumira sa Dunggalo artist ang tinutukoy ko dito, hindi yung Dunggalo fan. Dunggalo artist mismo. Kung may tumira about doon, ibig sabihin na una nang tumira yung Dunggalo. Pero kung wala pa talagang tumira doon, kung wala pang Dunggalo artist na tumira bago yung kanta nila Omar na yon na Kalmado, ibig sabihin na unang tumira si Looney. I mean, sabihin na natin tumira kasi parinig hapyawan yun Ganon naman talaga sarap alam nyo naman yan. Parinigan, hapyawan, ganon lang din talaga yan. So, nauna nang tumira si Looney kung wala kayong kanta na naunang inilabas bago yung Kalmado. Kanta ng Dunggalo artist, okay? So, parang ganon yun, dun na nag-umpisa yung beef nila or yung pagtira nila kay Looney. Hanggang sa ang nangyari, nung hindi sumasagot si Looney dun sa after nung Kalmado dahil sumagot na yung mga taga-Dunggalo, dire-diretso na yung tira nila hanggang sa parang ang gusto nila ay mapasagot nila si Looney. Parang ganon ang nangyayari. Parang kumbaga nag-away tayo, nauna ka, hindi kita titigilan. Parang ganon yung pinaka-explanation sa akin. Masyado mahaba no? Pasensya ka na, Tol Mark Anthony Jensaya. Pero maraming salamat sa tanong mo. Yun yung yung statement na ayun yung alam ko talaga sa buong istorya ng Looney versus Dunggalo. Parang ganon. So, ayun, let's go tayo para sa Lontapan. Hindi alam ng mga rapper movement AE na hindi siya exposure pagdating sa pagbibigay ng suporta sa Pinoy hip-hop. Shoutout sa'yo, Tol. Alexander Clinton, kaya pala halos nanonood sa'yo ang bonak mo mag-reaction. Puro bonak na komento, walang alam. LT, di alam yung bigat ni Shea sa laban na to. Pasalamat ka, konti pala nagre-react kaya nadaanan kita. Oy, thank you very thank you very much, Alexander Clinton. Maraming salamat sa'yo, Tol. Ayun, okay lang naman kahit walang manood sa akin, wala problema. At least gusto ko lang mag review and reaction na nagustuhan ko na to habang tumetenga pa ako sa music ko, nagre-review and reaction muna ako. So ayun, kung walang manood, wala namang problema. Kahit maging 2 views nga lang to wala namang problema sa akin So tawag dito, hindi ko LT, di alam yung bigat ni Shea. Alam ko naman yung bigat ni Shea, Tol. Alam ko kung paano yung bigat ni Shea, kaya nga kung tawag dito, talaga sa laban na to, yun kasi yung reaction ko yun yung opinion ko.
hindi ko maaalis yung opinion mo. So, parang ang wag mo kong utusan na magiging opinion ko, Tol Alexander. Wag mo kong utusan na magiging opinion ko kasi yun yung opinion ko talaga. Kaya wag mo ko sabihan na wala akong alam na bigat ni Shaggy. Kung hindi mo naman ako kilala, di ba? Parang ganun. Pero shoutout pa rin sa'yo, sama sa panonood. Panalo po si Kuya si 6 threat sa Gagey. Ay, namali nga pala ako ng banggit dito sa uli. Pasensya na, nalilito rin ako 6 threat yung boto ko dito. 3-0 para kay 6 threat. Edflow, ang 80-80 mo mag-review. Akala mo kay AE, Diyos, bata pa lang ako, fan ako ni AE, pero sa totoo, sinabi ni Shea Saka, walang Donggalo na sumali sa flip top before C60, hindi pa Donggalo. Huwag mo invalidate yung pagkukulang na naging hip-hop mukha na pagtatanggal ng panahon. Kasalanan niya rin kung bakit nag-iiba ang mukha ng hip-hop sa Pinas. Bakit kasi si Kuya Drew Edflow, Tol Edflow, bakit si Kuya Drew ang inaano mo, ang pinupunto mo? Anong naging kasalanan niya? I-express mo ng mas maliwanag. Kasi medyo malabo parang, alam mo yun, parang ang labo na sinisisi mo si Kuya Drew na wala kang na dahilan. Wala kang eksaktong dahilan. Ayun nga, may nakita nga akong review ng Hustlers ba yun? Parang yung suporta nagkausap na si Kuya A at si Enigma. So nandun yung suporta. So hindi natin alam kung ano yung pinag-usapan nila at hindi rin naman nailabas ng mga tao yung pag-uusap nila. So nandun yung suporta ni Kuya Drew. So paano mo nasabing hindi sumusuporta si Kuya Drew? 'Di ba? May value yung pagkukulang sa mukha ng hip-hop. Ano ang pagkukulang ni Kuya Drew sa hip-hop? Ito pa. Hip-hop ka ba? Hip-hop ka ba? Edflow. Diba? Unang-una kasi, ang pinaka-ayoko din talaga yung hindi naman hip-hop na fan lang kayo tapos biglang kung makapag-comment kayo, kala mo alam nyo na lahat. Unang-una, hindi kayo sa culture na to tapos kung makapag-comment kayo, alam nyo na, di ba? Ang kala mo, ang dami mong alam. Yun lang. Pero salamat pa rin, Tol Edflow. Ayan. So hindi pwede magpunta si Andrew E sa flip top at ibang event kasi hindi nila ka-level si Andrew E. Sino siya? Si Jesus? Ito, Marlon Gornes. Ayun, shoutout sa'yo, Marlon Gornes. Ito lang masasabi ko sa'yo, sa kanta nga. Hindi, joke lang. Salamat pa rin. Pero ayoko sagutin yung mga gatong tanong kasi alam mo yung pilosopo. Hindi ko alam kung siguro edad 17 ka o 19. Ayoko may pagtalo pagka pilosopo, masyadong pangit. Wala tayong matatapos na argumento pagka isip bata ka, di ba? Alam mo 'yun. Wag mo kaming pagmumukhang tanga sip-sip kay Andrew E. Mismo nag-utos na burahin yung video na laban ni Zaki. Oh, talaga? Sip-sip kay Andrew E. Si Andrew E mismo buti ka pa alam mo na si Kuya Drew ang mismo nag-utos sa kay naburahin yung video ng laban ni Zaki. No, talino pala ni hindi ako sip-sip kay Kuya Drew. Kasi kung sip-sip ako, siguro nasa part ako ng Donggalo. Parang gano'n. Ang dami pala nating comment. Nimbus, lupit ng laban na yan na. Shoutout sa iyo, Tol Nimbus TV. Salamat sa pamimirata mo. Ang dami na mirata no? 100k na rin mga views. Parang kay Ramin Tungkol. Shoutout sa iyo, Tol Jerome. Shayto, kita naman Wise Angle, wala naman tong time limit like sa flip. Wala ba time limit to? Tol Sporty Cute. Hindi, parang alam ko meron kasi sinabi ni 6 threat na 3 to 4 minutes lang yung battle nila per round. Parang ganon. Yun yung pagkakaalam ko. Kaya, hindi, tsaka nakakapagtaka rin kapag walang time limit kasi halos lahat ng liga may time limit. Lalo kung tournament to. At hindi birong pera ang ano nila dito. Hindi birong pera ang panalo nila dito. Magkano? Million ata to, di ba? Million? Kaya imposibleng walang time limit to. Rodel Lemot, shoutout sa iyo. Shoutout sa inyo mga tol. Hindi ko na kayo maisa-isa. Ayan, tuloy na tayo sa review and reaction ng Spicy Chicks. Artist nito si Spicy Chicks, and then shoutout kay Madam Mia, ayan, friend ko sa Facebook. Shoutout sa lahat ng TBS. Let's go na. Oy, TBS 13, shoutout sa inyo sa lahat ng TBS 13. Kay Madam Mia, ayun, veterana 1. Buhay, TBS. Yo.
Tunog LA. Damn, tunog LA no? Hindi mo naman alam kung nasa sila. Hindi tunog LA, parang ano, SBC yung tunog dito ng beat, and then yung bagsakan. Didinig ko dito yung dito sa kabilang side, yung sa left, yung intro ni Madam. Kasi sino ako? Marami din nagtatanong kung saan akong galing. Sa gantong paraan lang ako magpapakilala. Ako nga pala si Spicy Chicks ng Malate, Manila. Malate, Manila. Shoutout sa lahat ng TBS sa Malate. Grabe. Napakaangas ni Madam Spicy Chicks. Gusto mo ba malaman kung sino ako? Kaya pala yung Spicy Chicks yung title. Parang pagpapakilala. Pagpapakilala ni Madam Spicy Chicks. Veterana 1. Listen up to all my G's. Ito ang buhay ko sa streets. Not your ordinary girl. Yo, ako si Spicy Chicks. Bumitaw, madiin, paliyap sa diin. Ganda rin pala yung delay na gano'n, no? Ayos yung pagkakamix dito, Madam, Sablay ka sa'king grabe maningil. Mata sa kalye. Galing Pasay, puntang Malate. Sipag ang puhunan na diskarte pa mas... Ano ba to? Nasa Manila ba to? Pero para kasi yung ambience mo, Madam, parang ano to eh. Parang ibang bansa eh. Like LA or US. Ganon. Parang nasa ibang bansa eh. Sahe, di katulad ng iba na easy to play. Di ito games, ang maling galaw, wala nang replay. To be the next great sa mikropono, ito ang mission. Tunay to na ghetto, di galawang subdivision. Di basta nakuha ang... Tunay to na ghetto, di galawang subdivision. Putay na. Totoo yun. Sabihin niya Laking Streets din, pero nasa subdivision siya lumaki. Respeto iniipon, di babaeng pamigay. Mga katulad nyo na hipon. Di competition, not even close, motherfucker. Ang reyna lumapag kaya lohod, motherfucker. Dapat mangilala ka kung sinong kaharap. Spicy Chicks on the mic, yo, Malate, stand up. Yeah. Dapat mangilala ka kung sinong kaharap. Ang ganda ng mixing nito Chicks, motherfucker, yo, Malate, stand up. Dapat mangilala ka kung sinong kaharap. Shoutout sa lahat ng Chola, sa lahat ng Veterana 1. Shoutout sa inyo mga Madam. Napakalaking contribution nyo sa TBS, lalo na sa gang natin. Kay Madam kay Mami G, ayan, friend ko rin sa Facebook. Tsaka yung isa pang yung mahawak ng South, nalimutan ko yung name na isa. Shoutout sa inyo mga Madam. Chicks, motherfucker, yung Malate, stand up. Spicy Chicks, I'm in the mix. You know what's up, malupit. Kumanamit, laging angat, may arit. Pasaligit, pagkatapat, mga click. Kapag na-speed, di show me love. Multis no? Mga homies sa harap, itaas ang kamay. Kung tunay ka na G, dapat handang sumabay. Kung nananalaytay, ay wala kang sablay. Ang pagmamahal sa hood, dapat walang kapantay. Yeah, that's true. Ang pagmamahal sa hood ay dapat walang kapantay. Yeah. Brown Pride Crib, man. So, Royal Duke's Hood. Na sumubok, bukas lang ako palagi. Pero bawal nang umilag pag ako na ang nasagi. Pero kahit na may Tangina, legal hindi ito sa Pinas. pag nakabawa ko sa hari, sa mga pinagmulan, lahat kayo naging bahagi. Paano nabuo at ngayon Sana makakolab ko si Madam Spicy Chicks. Yeah, shoutout sa'yo, Madam. Collab naman tayo minsan pag may oras ka. tayo at nandito sa harap. Pipilitin lumago, dapat lang na mangilala ka kung sinong kaharap. Spicy Chicks on the mic, yo, Malate, stand up. Yeah. Dapat mangilala ka kung sinong kaharap. Spicy Chicks, motherfucker, yo, Malate, stand up. Biro mo na pag-isa niya pa rin yung mga brown dito, no? Or talagang tropa nila to, or mga naging tropa na nila dito sa US. Dapat mangilala ka Or hindi sa US to, sorry. Nanguna no? kung sinong kaharap. Spicy Chicks, motherfucker, yo, Malate, stand up. Dapat mangilala ka kung sinong kaharap. Spicy Chicks, motherfucker, yo, Malate, stand up. Dapat mangilala ka kung sinong kaharap. Spicy Chicks, motherfucker, yo, Malate, stand up. Angas, ang ganda tignan. Hey. Hey.
So, yun. Tapos na tayo sa review reaction is Madam Spicy Chicks. Ayun, shoutout sa lahat ng True Brown Style, lalo na dyan kala Madam. Shoutout po sa inyo. Ayun, napakagandang kanta, inspirasyon, pagpapakilala. Pagpapakilala kung sino si Spicy Chicks. Kung gusto mo siya makilala, pakinggan mo to. Ayan, by Dollar Records. Sa Dollar Records, ayan. Pinaka-title na lang Spicy Chicks. Then, ang kumanta, si Spicy Chicks, syempre. Ayun, audio quality. Solid yung solid yung pagkaka-mixing. Ang sarap sa tenga. May isa ko bago natutunan, yung parang delay. Yung delay sa buong verse. Ang ganda rin palang pakinggan pag may ganon. Pagka may delay na naririnig din yung delay sa buong verse mo. Lalo kung chill lang siguro yung beat, mas babagay. Mas bumagay din yung beat. Tunog SBC ang style ng kanta na to. Parang alam mo yun, It's mentality. Nakalimutan ko yung kata ng SBC na yun. Basta, laid back. Yan sa yung kata na yun ng SBC. Ganon yung tunog dito. Ganon yung dating sa akin. Napakaganda na ito. So, basa tayo ng ilang comment. Di tayo nakabasa dito. No wonder it's called Dollar Record. Sounds like it was made with the dollar store equipment. Oo nga. Parang tunog siya eh. Tunog siya, tunog mixing ng mga Amerikano. Parang ganon. Blessings from Colombia Brothers, The Bitcoin. Ayan, Breezy Raps. Shoutout sa inyo. So, ayun. Maraming salamat. Siyempre, ayun. Madam Spicy, baka makakolab dyan. Alam mo na. Hindi, pag may oras, Madam, isang karangalan na makakolab kayo. Shoutout sa lahat ng TBS dyan. Shoutout sa lahat ng TBS Malate. Yan, sa hood ni Madam, ni Veterana Uno. Shoutout sa inyo mga tol. Siyempre, shoutout sa TBS Worldwide. Ayan, shoutout sa lahat ng TBS. Royal Dukes Hood, Santa Cruz Truce, Salvaria Hood at Brown Pride Crib. Siyempre, Dreamtown Clothing, Game Day Clothing, Capitolio, Ghetto Gospel Clothing, Ghetto Hood, Gat Music Productions, Marinduque Mapsa, Street King Clothing, Tahanan Records, Urbanista Clothing, Bogchi Pare, Yalip Tattoo, Willa Arts, Parimboy Restaurant, 2412 Pudab at Z2M Barbershop. Siyempre, sa 27, kita-kita tayo dyan sa event namin dito sa Las Piñas. Event namin, sa event ni Willa. Ayan, sa event ni Jay Willa, EP Lunch Album, dyan sa Las Piñas, Zapote, Ibasco Bar. Andyan yung ayan, nakikita nyo yung poster. Andyan yung mga info kung saan kayo pwedeng bumili ng ticket. 200 ang ticket, 250 sa walk-in. Syempre, nandiyan sila OG Supremo, RP Turla at marami pang iba. Naaabangan yung mga rapper panigurado. Chemical Ali at Anak ni Bakuko, nandyan din. God damn, napakabibigat ng mga artist. Siyempre, kakanta ko dyan ang inyong lingkod. Kantayin natin yung bago natin dyan na Welcome sa Brown, Welcome sa TBS. Yeah. Shoutout sa inyo. Now, peace. I'm out.